Okay, magandang hapon po sa ating lahat. So tayo muna ay aawit para sa Panginoon. Let us sing A Shelter in the Time of Storm. Tama-tama. The Lord's our rock, in Him we hide, a shelter in the time of storm. Secure whatever ill betide, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Verse 2. A shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. No fears, alarms, no cause of fright, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Verse 2. Raging storms may round us be, a shelter in the time of storm. We'll never leave our safe retreat, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Okay, let us pray. Our gracious Heavenly Father, Holy Father, maraming salamat po sa hapon na ito na pinagkulang niyo po sa bawat isa po sa amin for our afternoon service. Tunay nga po, Ama, na kayo po patuloy may taas sa aming mga panalangin, sa aming pagbibigayan, pagpalain po nagbigay. Dito po sa magkakaloob ng kanilang mga kaloob, ipuni sa kanilang mga bahay, para po puting na kami nagtipon-tipon, sa aming pumayali sa inyo. Dito po sa aming pag-aawitan, at siyempre as part of our worship, isang importante, isang pakikinig ng inyong mensahe, yung salita ng Diyos na tuloy magiging challenge po sa amin, maging comforter po namin, at maraming salamat po sa banal na Espiritu na patuloy po namin nagiging guro. Yan po sa ginagamit yung tagapagturo po ngayong hapon na ito. Pagpalain niyo pong bawat isa po sa amin, yun sa mga frontliners. I know, O God, na kayo po magpatuloy, mag-bless, magagabay. Ingatan niyo po kami sa buong maghapon ito hanggang sa matapos po yung lockdown. Kayo po patuloy tinataas at pinasasalamatan. Tayong pangalan ng ang Panginoong Jesus. Amen. Okay, let us continue singing Send the Light. There's a call comes ringing on a restless wave. Send the light, send the light. There's a souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. We have heard the Macedonian call today. Send the light, send the light. And a golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us pray that grace may everywhere abound. Send the light, send the light, and a Christ-like spirit everywhere be found. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the
the light, send the light. Let us gather jewels from the ground above. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Okay, maraming po salamat. At ngayon, tawagan na po natin ating preacher for this afternoon. Of course, walang pagbabago, ganun pa rin. Pinakagwapo pa rin po. Siyempre, wala pong aangal. Ang umangal po ay ika-quarantine ulit. So, tawagin po natin Pastor Noel nato. Thank you, Preacher John Ray. So, sa Sabado, pag-pray niyo yung wedding ng dalawa, by hook or by crook daw, talagang tuloy yung wedding nila. At dito ang reception sa bahay, dito rin kakasal. At ang dami namin bisita. Siguro si Prely, si Joanne, si Brother Abner, si Cora, hahatakin namin. At ang dami naming handa. So, pray for that. Bali dinner po yun mangyayari. So, ngayong hapon, tutuloy natin ang pag-aaral po ng kanyang salita ng Panginoon. Kailangan namin. It's time na ma-feed natin yung ating soul. Kasi sabi ng Bible, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita mula sa bibig ng Diyos. Alam ko marami nang tumataba sa inyo kasi kompleto kayo sa almusal, merienda, tanghalian, merienda, hapunan, merienda ulit. So kailangan nyo ng exercise para hindi kayo ma-high blood. Menos ang sugar, more water, at saka more exercise. Okay? Less fats, more muscles. So ngayong hapon, buksan natin ang ating ang Bible natin. Ngayon ba sa inyo, ang Bible nyo, nasa cellphone na, okay lang. Pero kung may Bible kayo dyan, King James Bible. So natin sa Philippians chapter 1, 12 to 26. Medyo mahaba po ito. Tama lang ako kasi wala naman tayong hinahabol na oras. Walang nagmamadali. Hindi kayo napupunta ng simbahan, kundi dyan na sa inyong mga bahay. I'm glad nakita ko yung mga anak ko nanonood sila kanina, nasa TV. Pwede niyong connect yung inyong cellphone sa TV pala o laptop nyo para mas malaking mapapanooran nyo, mas malakas. Okay, Philippians chapter 1, 12 to 26. Are you there? Sabi niya, verse 12. But I would ye should understand, brethren, that the things which happen unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel. So, ito kasi si Paul nagsasalita siya sa po nasa kulungan. Okay? Verse 13. So that my bonds in Christ are manifest in all the palace, and in all other places. And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. Some indeed preach Christ, even of strife, and some also of goodwill. The one preach Christ of contention, not sincerely, or sincerely supposing to add affliction to my bonds. Verse 17. But the other of love, knowing that I am set for the defense of the gospel, what then? Notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and I therein do rejoice, yea, and will rejoice. Verse 19. For I know that this shall turn to my salvation through your prayer and the supply of the Spirit of the Lord Jesus Christ. Verse 20. According to my earnest expectation and my hope that is nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether by life or by death. Verse 21, for to me to live is Christ, and to die is gain. But if I live in the flesh, this is the fruit of yet what I shall choose, I would not. Verse 23,
For I am not in strait between two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Nevertheless, to able to abide in the flesh is more needful for you, and having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith. Verse 26, last verse, that your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ for me by my coming to you again. Palain pong pagbasa ng kanyang salita, tayo may manalangin. Aming Amang Banal na nasa langit, salamat po Ama sa patuloy na pag-aaral ng iyong salita, sa pagbasa ng iyong salita ngayong hapon, in spite na kami nasa lockdown, in spite na hindi kami nagkakasama sa aming church building, pero magkakasama po kami ngayon, nag-aaral ng salita sa kanyang mga tahanan. Dalangin ko po Ama, ang Banal na Espiritu, ang patuloy na mag-inspire sa amin, patuloy na mabigyang liwanag ang mga salita ang pag-aaralan ngayon. At nawa po, huwag lang namin pakinggan ito, huwag namin i-take note lamang, kundi magkaroon kami ng effort sa buhay namin na ito'y talagang isang puso namin at paggamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay, na pag may dumating na mas matitindi pang problema ito, nakahanda kung lalong harapin ang mga ito, na may joy sa puso namin, na walang takot, na may tiwala po sa inyo dahil alam kong yung ginagawa. Salamat po sa Banal na Espiritu, sa magiging guro namin ngayong hapon, magbibigay liwanag sa amin, mag-inspire sa amin, mag-encourage sa amin, na kahit ano pang nangyayari sa buhay namin, hindi kami kakalas sa kalooban. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo at aming tagapagligtas. Amen. So, ang title po ng ating lesson ngayon, napaganda po tong lesson na to, kaya makikinig kayo mabuti. Palagi namang maganda eh. Learning to be joyful no matter what. Learning to be joyful no matter what. Okay. So, sa dictionary, tinignan ko po ang meaning ng joy is feelings of great happiness or pleasure, especially of an elevated or spiritual kind. So, ibig sabihin, itong joy pala, ito is spiritual. Okay? Hindi basta-basta ito yung makakamit ng sino mang tao. At itong joy na ito ay para lang po sa mga kadalasan mga mananampalataya. So, kung mag-uusapan natin ang salitang joy na yan, kung mag-uusap tayo patungkol sa joy na yan, ay palagi tayong pumupunta sa Book of Philippians. Kasi po si Apostol Pablo, nang isinulat niya ito, siya po ay nasa kulungan, naka-lockdown. Kaya katulad natin ngayon, nakakulong siya. Pero ang katotohanan po is, palagi kami magkakaroon ng problema. Okay? Para sa atin siguro, no? Kung mababago ko lang ang sitwasyon, magiging masaya na ako. Okay? Kadalasan kasi pag may problema tayo, gusto natin agad makawala sa problema na yun. Kaya alam ko maraming nagpipray, Lord, alisin mo tong virus na to. Hindi po. Dapat ang prayer natin is, Lord, bigyan mo ako ng katatagan, patuloy na pagtitiwala sa iyo sa nangyayari ito, kasi ikaw ang nagpahintulot nito. May tiwala ako sa iyo na alam mo yung ginagawa. Ang kailangan ko lang ay magtiwala po sa inyo. Yan po katotohanan, no? Kahit alisin ka ng problema, palagi po tayong magkakaroon ng problema. Kahit na nga po maalis yung isang problema natin, andyan na naman ang isang problema ang darating sa buhay natin. No, kung magiging maligaya ka lamang para maalis na lahat yung problema mo, hindi ka pa rin magiging masaya. Okay? So, you have to learn, ang kailangan po natin is, kailangan matutuhan po natin ang maging masaya habang nararanasan mo yung mga problema yan. Alam ko, pag nagka-problema ka, hindi masaya. Okay? At pag hindi ka masaya, apektado ka. Hindi ka makatulog. Kung ano nararamdaman mo, balisa ka, maaaring natatakot ka, o natataranta ka. Ngayon, nais ituro sa atin Apostol Paul na gusto niya tayong maging masaya. Kailangan matuto tayong maging masaya, or in other words, maging joyful tayo habang nararanasan natin yung problemang yan. Happiness is external. Di ba, binigyan tayo sa milyon, masaya ka, galing sa labas yan. Pero yung joy is internal, ay galing sa loob. Sa puso natin ang gagaling. At yan ang dapat nating matutuhan ngayon. So, ang problema pagkatapos ng coronavirus na yan, problema na naman tayo.
Pag pumasok ka sa opisina, yan na naman ang problema. Pag pumasok ka sa trabaho mo, pag pumasok ka sa eskwelahan mo, hindi mo mawala ng problema. Sa bahay natin, may problema palagi. Pero Paul had a very reason to be sad and feeling alone. Okay? Nasa kanya ang lahat ng dahilan para siya maging malungkot. Isipin mo, tingnan niyo po ha, 4 taon nasa kanyang buhay, ginugol niya kanyang buhay sa loob ng kulungan. Anong kaso niya? Wala. Falsely accused. Pinagbintangan siya ng mali. Okay? Ganyan po talaga, no? Pero bakit pinayagan ng Panginoon? Kailangan ba siya magmukmo? Kailangan ba siya sabihin, ganito bang buhay Kristiyano? Ganito bang naglilingkod sa Panginoon? Hindi po natin paririnig sa Kanya yan. At ito yung nais nating matutuhan, itinuturo sa atin ngayon ng salita ng Diyos. 2 years po siya nakakulong sa lugar na tinatawag na Caesarea. Okay? 2 taon sa Caesarea. Nilipat po siya sa Roma na haharapin niya ang kanyang kaso doon sa harapan ni Caesar o ni Emperor Nero. At pagkatapos, siya po ipapatayin na. He's going to be executed. Now, habang dinadala sa Roma, ano pang matinding naranasan niya? Okay? Inakusahan siya ng hindi tama, no? Bininbintangan siya ng hindi tama. So habang siya nagpapunta sa Roma, nawasak yung barko niya, winasak ng alon dahil malakas na bagyo. So kailangan makarating siya sa Pangpang. Anong kinapitan niya? Yung kahoy na tipak galing sa kanyang bangkang sinasakyan kasama ng mga ibang preso. No? Nakarating sila sa Pangpang. At siyempre, hirap po nun. No? Pagkatapos nun, nakagat pa siya ng isang makamandang na ahas doon sa island na yon. Yun ang naranasan niya. Nung makarating sa Roma, ito pong nangyari pa sa kanya. Siya po ay nakaposas sa Roman Praetorium Guard. 24 hours na nakaposas sa kanyang kamay. Kasama niya yung gwardiya, hindi siya makaalis. So, yung 24 hours na yan, bawat 4 na oras, may palit ng gwardiya. Every 4 hours, magpapalit ng guard. So, ibig sabihin, sa loob po ng 2 years na nasa Roma siya, wala siyang tinatawag na privacy. Nakaposas eh. So, lahat ng gagawin niya, alam ng nakagwardiya sa kanya. So, sa 4 na taon po yan, siya po yung nakakulong for a false charge. Maling bintang. Kinasuhan siya ng mali. Now, sa palagay nyo, nasa kanya ba ang lahat ng dahilan para maging malungkot? Siyempre po. Kung tutuusin, ano? Nasa kanya ang lahat ng pagkakataong nagreklamo, sumigaw ng wala akong kasalanan, hindi totoo ang binibintang niyo sa akin. Pero, tingnan niyo ang reaksyon ni Paul. Dapat maging reaksyon natin. Ito mas matindi pa naranasan niya kaysa atin, ano? Pero nais niyang matutuhan natin ito, yung reaksyon niya sa kanyang salita. Kaya isinulat niya ito. Look at Philippians 1:18. Despite ng kanyang nararanasan, tingnan niyo. Sabi niya, I rejoice and I will continue to rejoice. Paano kaya niya nagawa yun? Kaya inikwento ko nga rin sa mga asawa, grabe na, paano nangyari kay Apostle Paul yun? Paano niya na-maintain yung kanyang positive attitude at na-maintain niya yung positive attitude na yun in such na negative condition, nasa negatibong condition, hindi magandang condition ni Paul. Ano kanyang sikreto? Mga kapatid, maglista na kayo. Merong 4 na napakahalagang bagay para makamit natin yung bagay na nagawa ni Paul. Paano niya hinarap ito? Anong kanyang sikreto? So, learning to be joyful na no matter what. Kaya ang title natin learning to be joyful no matter what. So, if I'm going to be joyful, anong dapat kong mangyari? So, number 1, I need a perspective to live from. I need a perspective to live from. Ibig sabihin, kailangan ko ng isang maliwanag at eksaktong pangunawa sa sitwasyon ito. So, pag mahinarap ka ng sitwasyon, huwag ka agad magwawala, huwag ka agad na magreklamo o kung anong isipin mo. Kailangan mo kaagad isipin mo, kaya huwag kang mag-react, kailangan mo ng maliwanag at eksaktong pangunawa sa sitwasyon. Now, tingnan niyo po. Ito, nakita ko sa YouTube to at nakita ko sa TV. Merong 2 tinamaan ng
coronavirus. Virus, no? Yung isa, shock. Na-shock. At yung taong na-shock na tinamaan ng coronavirus, hindi nagtagal yung buhay niya, patay agad. Hindi ninapot, walang pakikipaglaban. Yung isa naman, napaglabanan niya. Kasi nagsasalita siya na anong gagawin ko, ito na yung sa akin ng virus. So kailangan ko nang ma-enjoy ko natitirang buhay ko. Ma-enjoy ko natitirang oras ko sa mundong ito. Kung ako may mamatay, naka-ready ako. Alam niyo po, siya yung naka-recover. After mga ilang araw, siya po'y gumaling. So, nanggagaling po talaga sa klaseng attitude meron tayo. Okay? So, pag ikaw naka-recover doon, lalo mo ma-appreciate ang Panginoon. Ano? Sabi po, galing talaga ng Lord. Lalo kung lalago, ayaw mong bumitaw. It happens to me. Dumating ako sa matinding problema, I can be bitter or better. Pero sabi ko, kung magiging bitter ako, what will happen to me? Lalo lang masisira ang buhay ko. Anong napatunayan ko? Isang mananampalataya na sinasabing mayroon siyang Diyos, may Panginoon, pero anong nangyari sa kanya? Kaya tama yung sitwasyon dalawa, how you face your problems. So, it's all in how you look at the problem. Okay? Pwede mag-init ang ulo mo, pwede kang mataranta, pwede kang magalit, pag naharap ka sa problema. Kaya lalo yung galit eh. Ituro ko na sa inyo na hindi ka naman perfect, hindi ka magagalit. Pero pag nagalit ka, palagi mong isipin na palaging, oops, nawala ka sa kalooban ng Panginoon. 1, 2, 3, 4, 5, tapos. Okay, whether masakit, whether nakakainis yan, mas mahalaga sa'yo, yung karapatan mo, nasa kalooban ka ng Panginoon. I don't care kung ang sabihin nila, I don't care kung masakit ang sinabi niya, I don't care kung parang pinahiya ka, pero mas mahalaga pa rin ang kalooban, ako'y nasa kalooban ng Diyos. Okay? Dahil alam ko na doon lang safe place, doon ako lalago. Ano ang sabi ni Paul? Sabi ni Apostle Paul, if I'm going to learn how, okay, to be joyful, no matter what, I've got to get God's side. Okay? Or, kailan makuha ko ang punto ng Panginoon? Anong purpose niya to? Bakit pinayagan niya to? I've got to see what He sees. Ano yung gusto niyang mangyari? Ano yung bakit niya pinayagan? So, what was God's perspective? Gusto niyo malaman niyo anong view ng Panginoon dito? Anong opinion ng Panginoon dito? Kaya sabi niya sa verse 12, but I would ye should understand, brethren. Sabi niya dito, but I would ye should understand, brethren, that the things which happen unto me, sabi ni Paul, have fallen out rather unto furtherance. Ano sabi ng furtherance? Advantage. Advantage na ano? Furtherance or advantage of the gospel. Para mapalawak ang pagpapahayag ng ebanghelyo ng kaligtasan. Dumaan siya sa matindi. Di ba sabi ko sa last lesson natin last time, dahil anak ka ng Diyos, ayaw ng Diyos na maging stagnant ang pananampalataya mo. So wala sa ibang pwedeng gawing instrumento kundi hardship and suffering sa buhay natin para tayo lumago. Yun lang tanging paraan niya. Ngayon, kung gusto mong lumago, anong gagawin mo? Kagaya ni Paul, sabi niya dito. Okay, Paul says, I am in prison. Nasa kulungan ako. But yung joy niya ay base sa kanyang naintindihan at nakita niya na the best, even in the worst, sabi niya rito, nakita niya ang Panginoon na gumagawa sa kanyang problema. Kahit nasa gitna siya ng problema, gawa iparaan ito ng Panginoon, gumagawa ang Panginoon sa buhay niya. Okay? Para saan? Para sa advancement of the gospel. Paano nangyari yun? So nakita niya ang Panginoon, kaya hindi dapat magre-rely. Kaya pala sabi ng Lord, in all thy ways, acknowledge Him and He shall direct thy path. Kung nabibigatan nga, come to me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Huwag kang mag-rely sa katawan na to, o sa sarili mo, sa flesh mo, sa sarili mo, kasi number 1 na kalaban natin yan. Ililid ka niyan sa mali, palayo sa Diyos. Now, what did he saw? Ano yung nakita ni Paul? No, sa susunod na mga verses, he says, sabi niya, I see 2 benefits. Nakakita siya ng 2 pakinabang of my being in prison. Parang tayo, anong mapapakinabang natin habang tayo ay nasa gitna ng kalamidad na ito ng coronavirus? Nakakulong tayo sa bahay. Ano ang mapapakinabang natin? Si Paul, nakakita siya ng 2 pakinabang habang siya nakakulong. Sa una, sabi niya, in the first place, sabi niya,
Being in prison has given me an inside opportunity to share Christ with key people. Sino key people? Nakakulong siya. Pero sino yung mga taong may mga pangalan doon? Yung Praetorian Guard, yung kilalang mga gwardiya, hindi basta-basta gwardiya ang binigay sa kanya. Praetorian Guard, yung mga special na guard ito ng palace, pero inassign sa kanya. So, ilang gwardiya ang naka-assign sa kanya within 24 hours, palit ng palit. At lahat yun, mga kapatid, look at this, yung mga key people na to. Verse 13, so that my bands, yung bands na sabi ito, yung kanyang pagkakagapos, pagkaka-change kay Kristo, okay, are manifest in all the palace and in all other places. Sa ibang salita, sabi niya rito, bilang resulta, naging maliwanag sa buong palasyo, sabi niya, mga guard sa pamamagitan ng mga palace guard na yan, ng bawat isa, nalalaman nila na ako'y nakagapos kay Kristo. Bakit po? Sabi ni Paul, I am chained 24 hours a day ng mga Praetorian Guard. Yung mga palace guard niyan at lahat ng gwardyang pumalit sa akin, sabi niya, na bahagihan na niya ng ebanghelyo ng kaligtasan. Isipin niyo mga kapatid, hindi siya nagpa-apekto sa problema niya. Hindi siya sining ng kawawa yung asawa niya. Ganito bang naglilingkod sa Panginoon? Hindi po. Ang tiningnan niya yung side ng Panginoon. Bakit inalaw ng Diyos na siya'y makulong at makusasan at para every 4 hours pinapaltan siya ng gwardiya. At nakita niya yung isang opportunity na yon na yung lahat ng gwardiya 4 hours, isipin mo kasama mo 4 hours, share niya ng gospel. At ang mga tao ito, nakita ni si Paul, ang mga sinusulat niya, New Testament, kagaya nitong Philippians, sinusulat niya, nakikita ito ng mga gwardyang katabi niya. In fact, sabi ng Bible, sa chapter 4 ng Philippians, sabi niya, the word got out from them as they would go back into Nero's palace, so that many of Nero's family became believers. So, ito yung mga Praetorian Guard na yun, nag-guardia ng mga pamilya nila, is dahil na-save itong mga guardian ito, mga kapatid. Kaya dito sinulat din ni Paul yung the armor of God, yung helmet of salvation, naalala niyo kasi yun ang uniform ng mga guardian Roman soldiers. So, na-share niya ang mga guardian ito every 4 hours nung pumapalit sa kanya at naibahagi nila sa kanyang pamilya yung mga natutuhan nilang kaligtasan na yun. At itong mga guardian ito, nabahaginan niya, alam niyo ba, pati yung nanay ni Nero, okay, nakakilala kay Kristo bilang tagapagligtas. Yung asawa ni Nero at yung kanyang mga anak ay nakakilala sa Panginoon. At nang malaman ito ni Nero or Emperor Nero, alam niyo yung ginawa niya? Pinapatay niya lahat yung kanyang mga pamilya yun na nakakilala kay Kristo. Now, that's what we call chain reaction. Kita niyo yan, nakakulong siya, pero tingnan niyo yung klase, ang salita ng Diyos ay lumalaganap. Naway, yung mga problema nating maliliit na ganyan, even yung malalaki, huwag itong magpabagsak sa atin. Dapat ito lalong magpakita sa atin na lalo kung Kristiyano ka, dapat lalong makita sa buhay natin yung pagiging mananampalataya natin. Ito bang isang nakita niya? Sabi niya, sa verse 14, my attitude has not only helped people come to know Christ, so yung naging magandang attitude niya, na harapin yung mga problema niya, na hindi lang nakatulong para makilala ng mga taong yun ang Panginoong Kristo, but ito pa, it encourages other believers to be bold. So yung hindi Kristiyano nakakilala, yung mga mananampalataya lalo naging matapang, lumakas ang loob sa verse 14. And many of the brethren in the Lord, sabi niya, waxing confident by my bonds. Parang sinasabi si Apostle Paul nga, nakakulong na nakakapag-share pa ng gospel. Tayo, anong ginagawa natin dito? So, kaya, lalo sila are much more bold to speak the word without fear. So, tayo nga nakakalaya, dapat mas malakas ang loob natin. Mas matapang tayo. So, ibig sabihin mga kapatid, courage is contagious. Pag malakas ang loob mo, nagpakita ka ng tapang, nagpakita ka ng tiwala sa Diyos. Kapatid, nakakahawa pala yan. Yung kaduwagan,
nakakahawa din yan. Okay? Yung mga negatibong bagay, nakakahawa. Yung positibong bagay, nakakahawa rin yan. Anong gusto mo makahawa? Makahawa ka ng positibo o negatibo? So kay Paul, nakahawa siya rito. Nahawaan niya yung kapwa niya mananampalataya na maging matapang. Paul was bold in his problem. At yung dahil sa lakas niyang ng loob, harapin yung kanyang mga problema sa paraan ng Diyos, na-encourage naman ang ibang mananampalataya na maging bold din. Kapatid, yan pong sikreto ng ating, yan ang pakinabang natin nung tayo maging mananampalataya. At sana huwag mawawala yan. At dapat tayo maging matapang kasi ang nagbibigay ng tapang sa atin ay ang banal na espiritu na nasa atin. Kaya huwag tayong kakalas sa kalooban ng Diyos. Kumalas ka man, andyan uli yung 1 John 1:9 para tayo makabalik sa kanyang kalooban. At pag nasa kalooban na tayo ng Diyos, ang Holy Spirit lang bahala sa atin. Kaya tayo magpasakop sa Kanya. At siya magbibigay ng lakas sa atin. Na tayo magiging bold din tayo, magiging matapang din tayo sa gawain ng Panginoon. So, pag ako'y haharap ng isang problema, joyfully, okay, dalawang bagay ang mangyayari. Halimbawa, may problema hinarap ako. Kailangan harapin ko ito joyfully. Dalawang bagay ang mangyayari. Una, it impresses or influence unbelievers. Dito po niyan. May influence mo yung mga hindi mananampalataya. Makikita nila na nakaranas sila ng ganitong problema. Nakaranas din si Paul ng ganitong problema. Nakaranas din ako ng ganitong problema. Maninibago sila. Anong sikreto mo? Kaya pag may mga problema ko na related sa mga dinaanan ko, sabi ko nga, bakit ako nilalapitan mo? Kasi alam ko, naging problema mo yan eh. Anong ginawa mo? Bakit despite na nagka-problema ka niya, parang hindi ka apektado? Okay? Pangalawa, it encourage or inspire believers. Pati kapwa mo, mananampalataya, may inspire. Okay? Kaya nga, napakahalaga na, kaya pala sinabi ni Paul, ano? Follow me as I follow Christ. At this point, Paul was following the Lord Jesus Christ. At tinuturo niya ito, parang sinasabi niya sa atin, para bilang mananampalataya, ini-encourage niya tayo, ini-inspire niya tayo, follow me, sabi ni Paul, as I follow Christ. Sino pa ang susundin natin? Ibang tao na wala namang background sa salita ng Panginoon. So, when I face a problem with joy, it is a testimony. Ito, bakit mo, Pastor, paano ka nagkaroon ng joy? O yun. Kaya nga tayo magpapasakop sa banal na espiritu. At habang ikaw ay nasa gitna ng problema at nasa gitna at ang banal na espiritu ang siyang may control sa iyo, ano ba sabi? The fruit of the Spirit is love. Yan, may iwasan mo yung galit, may iwasan mo yung sama ng loob, may iwasan mo yung bitterness. Okay? Ano pa? Joy, ayun. Peace, long-suffering, meekness. That's the secret ni Apostle Paul. Kaya pagharap niyo sa problem, sabi niya, kailangan ko maside ng Panginoon. Kailangan ko yung view ng Panginoon sa problema ito kaya hindi siya kumakalas. Kasi, pag ako ay maharap sa isang problema ng may joy, which means, puspos ka ng Holy Spirit, ito isang patotoo, it's a testimony, it's a witness sa mga tao, patotoo who don't know the Lord Jesus Christ. Kasi nakikita nila na, iba pala talaga ang mananampalataya. Kasi nakikita ko itong taong to. Dati naman ang buhay nito ay magiinom. Ang trabaho nito dati ay magsusugal. Ang trabaho nito ay ganito. Okay? Pero bakit nabago ang kanyang buhay? At pagharap niya ng problema, hindi ko kaya. Sabi nga ng ibang kaibigan ko, palit tayo ng problema? Ay, Pastor, hindi ko kaya yung problema mo. Hindi, kaya mo yan. So, ito ipatotoo pala sa mga tao na walang Kristo sa kanilang buhay. Ito, alam niyo, pag bahagi ko po yung mga experience ko na yan. At sila nakakilala sa Panginoon. Ganun, lalo pagkasakay ko sa bus. So, what has he got? Parang sinasabi mo, anong meron ka na wala ako? Ang sarap marinig sa ibang tao yun na sasabihin sa iyo, kapatid, ano ang meron ka na wala ako? Pangalawang bagay, yung ma-encourage po yung mga mananampalataya. Kaya, napakahalaga ng Romans 8:28. Itong Romans 8:28 ito, ginagamit ito na kahit hindi Kristiyano. Hindi po. Ang Romans 8:28 para lang sa mga Kristiyano, yun sa tunay. And we know, o anong alam mo? Di ba? So, si Paul, alam niya siya ang nagsulat ng Romans eh. Kaya niya nasabi yan, sabi niya, and we know
that in all things, God works for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. At totoo po yan sa anumang problema, pagsubok na inyong kakaharapin. Wino-work out ng Diyos yan para sa ikabubuti mo. Kahit makulong ka, yes. Kahit may coronavirus, yes. Dahil sa Diyos, walang aksidente. Kaya siya ang may control ng lahat eh. Siya kung halimbawa isang Kristiyano magkaroon ng virus at mamatay, pinayagan ng Diyos yun. Hanggang doon na lang ang buhay noon. Nagkataon lang na panahon ng virus. Pero yung taong yan maaaring mamatay sa aksidente. Later on, matanggal no? Pero naging daan yung virus na yun kaya sa mamatay. So, totoo po yan. So, tinan nyo, ipinayagan ng Diyos na siya makulong at dinala siya sa mga key leaders ng Roman sa kanya. Siya nagbantay. Naapektuhan ng pamilya ni Nero, nakakilala sa Panginoon. At habang siya ay nasa prison, isinulat niya yung maliliit na bagay na tinawag na New Testament. Kaya kung alam niyo lang mga pinatawag na rightly dividing the word of truth, nakikita mo na bakit nandiyan si Paul. Okay? Bakit nandiyan si Apostle Paul? Alam niyo po, ngayon tayo mga Greek, tayo mga Gentiles po tayo, hindi po tayo mga Hudyo. Ang ating kaligtasan ay kung ano yung ginawa ni Kristo sa buhay natin. Sa mga Hudyo, sino si Kristo sa kanila? Siya yung Misaya. Sa atin, wala tayong pakialam sa Misaya. Ang sa atin ay, ano yung ginawa niya sa atin? And then, pag nag-rapture, dahil pinutol niya ang tinanggihan lang ng Panginoon sa Kristo, later on, yung sino ang Misaya, itutuloy uri yan sa tribulation. Andun yun uli ang preaching nila. Pero tayo, nasa heaven na tayo. So, you tell me, which had a greater effect? Mga kapatid. Diba? Ang sinulat ni Apostle Paul from Romans to Philemon. Sinulat ni Apostle Paul yan. Kaya sabi niya, follow me as I follow Christ. So, ano pong lesson na makukuha natin dito sa ating natutuhan ito? Itong bahagi ito lang po. Tignan niyo po, yung lesson to. God has a purpose behind all my problems. Personal natin. Okay? Ang Diyos ay may layunin sa likod ng lahat ng aking mga problema. God has a purpose behind all my problems. So, bawat problema natin na kinakaharap natin, ngayon, dahil sa natutuhan na natin yung tinalakay natin, alam na natin na bawat likod ng problema natin kinakaharap natin pala, ay meron palang layunin ng Panginoon. Ngayon, nung malaman mo lahat ang natin ito, na may layunin pala ang Diyos, may purpose pala ang Panginoon dito, di ba? Ang sarap malaman ng mga bagay na katotohanan yan. Di ba sabi ng Bible? You shall know the truth and the truth. Saan ka na free? Dahil alam mo ang mga bagay nito, komportable ka ngayon on your way to understanding how to be joyful no matter what. Yung experience ni Apostle Paul na kanyang naranasan dito, na kanyang isinulat, nalaman natin, ngayon, komportable na tayo ngayon. Whether yan anong klase ng problema, nalaman natin na sa likod ng problema yan, ay may purpose. No matter what. So, you first need a perspective to live from. Kaya pangunawa, para ito'y maintindihan mo, yan pamumuhay mo. May apply mo sa buhay mo. Okay po? Okay, number 2. Number 2. Okay? I need a priority to live by. I need a priority to live by. Popo. I need a priority to live by. Ang buhay, so sa isang buhay, sa iyong buhay, you will be guided by pressures or priorities. Sa buhay natin, nandiyan palagi ang pressure sa buhay. Okay? Nandiyan palagi sa priority natin. Although mayroon tayong pressure, alin dito uunahin natin na bibigyan ng prioridad? Now, pag hindi po kayo nakapagpasya kung ano yung mas importante sa inyong buhay, somebody else will.
Meron din yung mga ibang tao na gagamit na tatao na papasok sa buhay mo, nakikialam sa mga desisyon mo. So you have to decide what's important. Or else, you will be pressured to follow or agree to what other people think is important. Alam mo, Brad, ganito ang gawin mo. O, Brad, ganito ang gawin mo. Mapipressure ka dyan. Kaya lang ikaw yung magpasya mismo. I need a priority to live by. Kung alin ang dapat nung unahin dyan. Now, gagaya nga yung crisis natin. Pag narinig mo yung crisis, ito yung tinatawag na dangerous time. Ito yung panahon ng panganib. Kagaya ng virus natin ngayon. Pwede kang sinong tao walang pinipili yan. Mayaman o mahirap, gwapo o pangit, maganda o pangit, ano man ang klaseng kulay mo, pwede kang dapuan ng coronavirus na yan. So, yung crisis, kadalasan na ito'y panawagan na suriin natin yung ating buhay. Pag may crisis, palaging susuriin natin yung buhay natin para isipin natin alin ba ang importante. Ito yung naharap ako sa crisis ngayon. Alin ba ang importante sa buhay ko? Now, tingnan nyo sa Apostle Paul sa verse 15 and 16. Parang verse by verse tayo, no? Sabi ni Paul, I am not only in prison, but there are other minister who aren't in prison who are jealous of me. Sabi niya, ito yung mga taong taong mangangaral din ito na bangamat ako'y nasa kulungan, sila ay, sabi niya, may jealous, nagsiselos sila sa atin. Para may inggit sa akin. Inaatake ako, sabi ni Apostle Paul. At kung ano-ano ang pangit na sinasabi sa kanya, kritisismo binibigay sa kanya. So gusto niya, parang they're trying to kick him while he is down. Bagsak na nga si Paul. Okay? Habang siya nakakulong, siniraan mo pa. At yan, kumisan ang problema natin, ano? May mga tao na kilala tayo, bagsak na sa problema, kung ano-ano pag sinasabi natin hindi maganda. At hindi natin maiwasan yan. Halimbawa, nagkasakit ka, sasabihin sa'yo, pinaparusahan ng Diyos yan. Kaya mahirap mag-judge ng gano'n, no? Now, nais nilang sirain ang ministry ni Apostle Paul. So, napaka-critical nilang tao. Ang tawag yan ay fault finder. Kaya kung ikaw ay Christian at fault finder ka, carnal ka. Para bang, di ba, ulitin yung isang box, sinulat ko isang box, magbuhit kayo ng isang box. Ilagay mo yung sarili mo doon. Sa itaas, ilagay mo yung spiritual, sa ibaba, gawin mo carnal. Okay, pag ikaw ay carnal, at pag tinignan mo ang sarili mo, yan, palaging bida ka, palaging mas magaling ka, palaging puri ka sa sarili mo. Pag tinignan mo ibang tao, andun yung comparison palagi, critical ka sa kanila, fault finder ka. Okay? Ngayon, pag nasa taas ka naman, in fellowship with God ka, kasi talagang carnal sa spiritual. Pag tingnan mo ang sarili mo, makikita mo sarili mo, Lord, ako'y abang lingkod mo na. Wala po akong pagmamalaki po sa'yo. Pinuri ka, sasabihin mo palagi, to God in the glory. Tingnan mo ibang tao, ang tingin mo sa ibang tao, ano kayong magagawa kung tulong sa kanila? Whether ano man niya ang pagkakamali niya, whether sa anong klaseng tao siya, kung tinitulungan, hindi siya Kristiyano, kailangan ma-sharean ko siya ng gospel. Sana may pagkakataon kung ma-sharean ng gospel o ano kayang maitutulong mo sa kanya. So, dalawang klase ng tao yan. Attitude na isang tao. Isang taong carnal, isang taong spiritual. So, ito ang nangyayari kay Apostle Paul. Mga tao nangangaral ng salita ng Panginoon pero naiinggit sa kanya. Gusto siyang sirain. Most of us, kadalasan, bawat isa sa atin, ay napakabilis nating mawala ang joy sa buhay natin. Ayaw natin na tayo sinisiraan. Pag siniraan ka, nakarinig ka ng isang bagay, nasasaktan tayo. Okay? Kinikriticize ka, pinupulaan ka, nasasaktan tayo. So, ano mangyayari? Yung happiness natin, yung ating kagalakan, yung kaligayahan natin, bumabagsak agad. Yet, anong nangyari kay Paul? Siniraan siya ng mga taong ito, nakabagsak na siya, sinipa na siya, nakakulong na siya, sinisiraan pa siya. Anong nangyari kay Paul? Sabi niya, I maintain joy even when people are criticizing me. Kapatid, iba talaga pag espiritu na. Pag carnal ka, ano ka di pwede, gaganti ako sa'yo. Okay, haharapin kita. Pero pag ikaw ay Kristiyano, sabihin mo, Lord, pinapatawad ko siya.
Lord, kung nagkamali man siya, tulungan mo siyang makabangon. Kung nagkasala man siya, Lord, please, gamamit ka ng instrumento ng mga tao na siya'y mapa-encourage para hilok, tumayo sa pananampalataya. At yan ang klase ng attitude na dapat nating matutuhan, lalo sa crisis na ito. Okay? At pagkatapos ng crisis na ito, mga kapatid, yung mga lessons na tinuro natin na yan, may apply na natin later on. At ngayon, may apply na natin. So, kaya lang, bago natin tutuhan ito, mga kapatid. So, ang galing ni Paul, no? Siniraan siya, tinadyakan na siya, bagsak na siya, sinipa-sipa pa siya. Pero sabi niya, I maintain joy even when people are criticizing me. O, di ho ba? Eh, pag tayo yan, wala na. Sama na ng loob natin. Pag may nag-chismis sa atin na ito, naniniwala na agad kayo. Okay, maniniwala sa chismis, kailangan both side malaman mo. Naniwala, nag-chismis yung isa, naniwala ka na kaagad. No. Hindi ka patas no. Nag-chismis ka ito, masama lang pa ng loob nito. Kailangan marinig mo yung both side. Saka ka mag-decide. Or else, malalagay ka sa alanganin. Hindi judge ka na hindi tama. So, pag tayo nangyari ganyan, gaganti ako. Hindi yung dapat ang ginagawa niya yan. We want to get even. So, makaganti. Gusto natin i-depensa yung sarili natin. Now, tanong ko sa inyo, how do you respond to criticism? Anong reaction mo pag ikaw sinisiraan at pinupulaan? Tingnan mo si Apostle Paul. Verse 18, what then? Notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and I therein do rejoice, yea, and will rejoice. Ano sinasabi ni Paul? Hindi ko papayagan ng ibang tao na nakawin yung joy ko. Wow, ang galing naman. Kasi pag nag-react ka ng negative, nanakaw talaga yung joy mo. Mawawala yan, malungkot ka na eh. Hindi ka lang malungkot, galit ka pa. Hindi ka nang galit, gananti ka pa. You want to get even. So sabi ni Paul, I don't have time to worry over people who criticize me, who misunderstand me. As long as the message is getting out, so what? Okay? Criticize mo ko, siraan mo ko, pero habang ang salita ng Diyos ay inihahayag. Ano kung anong sabihin nila? Parang sinasabi ni Paul, alam ko yung relasyon ko sa Diyos. Yun ang number one. Huwag niyong hayaan na masira ang fellowship mo, magandang fellowship mo sa Diyos. Huwag kang magpa-apekto sa fellowship mo sa Diyos. Dahil pag nawala ka sa fellowship, kalas lahat ang fruit of the Spirit. Lalo na yung joy na yan. You're going to be sad. You're going to be angry. Kaya yan ang labanan. Remember this principle. Christianity is a battleground, not a playground. Nasa labanan po tayo araw-araw, minuto. Kaya nararapat na every moment, kine-check mo, are you still in fellowship with God? So, kailangan natin in every moment surrender our life to God the Holy Spirit. Okay? So, it's a question of value and priority. Alin bang bibigyan mo ng priority? Yung sinabi ng tao? Okay? Yung sarili mo? O yung fellowship mo sa Panginoon? So, kailangan may priority ka palagi sa gitna ng problema. So, let's apply natin ito sa sarili natin. Do you ever find yourself arguing and getting disappointed? Kaya ka na-disappoint, kaya inaasahan mo hindi nangyari. Halimbawa sa pamilya mo, okay? Mga issue sa buhay mo na hindi nangyari. Yan ba mag-aalis ng joy sa buhay mo, mga kapatid? Magpapa-apekto ka ba sa mga nangyari sa disappointment mo? Okay, ipaglalaban mo yung karapatan mo, na kapalit niyan yung joy mo, kapalit niyan ay fellowship mo sa Panginoon? Abay, hindi. Hindi po dapat. Mas mahalaga, sa experience ko kasi, nakarinig ako ng masakit, nasaktan ako. Okay? Mga salitang hindi ko nagugustuhan na nasasaktan na lang ako, mga kapatid. Alam mo ginagawa ko? Ito naging lesson sa akin to. Iluluhod ko yan palagi. Yung taong nakasakit sa akin, hindi ko siya pinag-isipan ng masama. Yung taong nakasakit ng salita sa akin, luluhod ako, papanalangin ko siya. Ayaw kong maapektuhan ako. Okay lang na masaktan ako, pero ayaw kong magpa-apekto sa pagandang fellowship ko sa Panginoon. Doon ako lumago. In fact, nagpapasalamat ako sa mga tao ngayon kasi sila yung naging instrumento para masubok ako. And start praying for them.
So, kung tayo magpa-apekto ka, kung iba sa atin sobrang nipis. At pagka ganyan malipis ka sa spiritual mong buhay, eh palagi kang ma-offend. Hindi ka nalalago. Palagi ka lang, may mga taong palagi, hindi ka mawawalan ng problema. Hindi mo mawawalan mga taong magkikriticize sa'yo because Satan is going to use them para ibagsak ka. Okay? Gagamitin ang puwersa ni Satan niya para huwag kang lumago. Dahil pag lumago ka, hindi ka nakagagawa ng kasalanan. Ayaw ng diablo na tayo maging mainit sa pananampalataya. Ayaw niya na pinupuri natin ang Diyos. At ayaw niya na pinagpapala tayo ng Diyos. Kasi the only way that God can bless us is when we pass every problems in life. Kasi di ba, tandaan natin na bawat problema, mayroon siyang, sa likod ng problema, mayroon siyang purpose. At ang isa sa nakikita ko, every problem that you pass, you get stronger. You get closer to God. You're growing. Plus, blessings. And it can be material blessings. So, don't stop on things that are not important. So, stop sa niyo. So, are they worth losing your joy? No. The way you maintain your joy in spite of problems, don't stop on things that are not important. Hindi ka dapat pagpahintuin ng mga bagay na hindi naman importante. Kailangan maintindihan natin anong importante at kung anin ang hindi importante. Importante ba yung negative niya? Kung tama, then check yourself. Pag hindi naman tama, ay hindi importante yan. Kasi hindi naman totoo yung sinasabi nila. Hindi po ba? At kung bisan, kahit na hindi totoo yung sinasabi, dinidepend pa rin natin sa sarili natin. Ayaw natin na baka siraan ako ng ibang tao. I don't care. The Lord Jesus Christ, nangyayari yan. Binintangan siya. Si Apostle Paul, binintangan niya. At saka, kung tunay na Kristiyano ka, tandaan niyo to, those who will follow me will suffer persecution. At pag ikaw, di ba sabi ng Bible, pag ikaw ay gusto mong sumunod sa Lord at pinipersecute ka, rejoice. Kasi alam ko, nasa kalooban ka ng Panginoon. So, they are criticizing me, sabi niyo po, so what? Okay? So, they are teaching the good news. Itong mga taong itong naninira sa kanila, ay mga nag-aaral, nagtuturo din ng magandang balita. Pero sabi niya, hanggat sila napipreach ng Word of God, hanggat ang mensahe ng mabunting balita ay napipreach, go ahead. Okay? Ang ayaw ni Paul yung mahadlangan ang pag-aaral, yung pagpapa-spread ng salita ng Panginoon. Okay lang na sa kanya. Ako nga, nakakulong na. Ito nga nangyayari, pero habang siya nakakulong, ang salita ng Diyos was to be spreading. Even yung pamilya ni Nero. So what priority should I live by? Anong dapat kong iprioridad sa buhay ko? Proverbs 3:6. Di ba sabi niya? Anong sabi ng 3, 5, and 6? Una, 5 is trust in the Lord with all thine heart, with all thy soul, with all thy might. Ano pang verse 6? Huh? Trust in the Lord with all thy might, sabi in all thy ways. Okay? Acknowledge Him and He shall direct thy path. Pag sinabing in all thy ways, He wants to be first. Sa gitna ng mga problema natin, sa gitna ng mga problema dadaanan natin, ang dapat na maging prioridad natin, hindi ang sarili natin, dapat ang Diyos pa rin. He wants to be first. Kaya sabi niya rito, no? In all thy ways, which means, He wants to be first. Sabi niya, so in all thy ways, acknowledge Him. He wants to be first. And then, pag siya nanguna sa'yo, sa gitna ng problema mo, yun. Sabi niya, He shall direct thy paths. Okay? So, pag ibang inuna mo, hindi kanya pangunahan. And I experience that. Naranasan ko po lahat yan. Tama ang sinasabi ng Bible. Kaya, pag nag-preach ako ngayon, kailangan naranasan ko na rin. Kaya na-express ko ng maigi kasi naranasan ko rin. Matindi nga lang sa una. Andun yung labanan yung sarili mo, pagkatanggol mo yung sarili mo. Ayaw ng Diyos na maging second. But put Him first. At sabi niya, He shall direct thy path. And that is to success. Dadaanin ka sa success. Put God first equals success. Amen po. Kunin natin ang lesson. Ito yung lesson na makukuha natin sa verse na to. If you want to be joyful, no matter what, you've got to focus on what
really important. Siyempre, gusto niya na maging number one siya palagi. He wants to be first. So there are some things in life that are important. There are some things that are not important. Huwag tayong mas-sidetrack when the pressure is on. Okay? Huwag tayong maliligaw. Pagka andyan na yung pressure, gusto niya sabi number one. Bakit? Siya naman nagpahintulot niyan eh. Remember, God is a sovereign God. At magagawa niya ang lahat ng gusto niya sa atin. Piniyagan niya isang bagay, siya nagpahintulot, hindi naman pwedeng gawin ni Satan niya na wala siyang pahintulot. Walang mangyayari sa ating hindi maganda na wala siyang pahintulot. Dapat tandaan po natin yan. Sa Diyos, walang aksidente. Anak niya tayo. At bilang anak niya, wala siyang iniintindi, wala siyang ibang iniisip, kundi yung magandang kapakanan natin. At kuminsan nga, di ba sabi niya, all things work together. Ibig sabihin, kahit masaktan ka, kahit na makaranas ka ng gano'n, mapahiya ka, sabi ng Lord, so what ko anong maranasan mo as long na makuha ko yung gusto ko sa'yo? Okay? Magbunga ka. Remember yung tayo, iniyan yung tulad sa isang ginto na kailangan apuyan ka pa ng matindi para maalis yung mga infirmities natin. Amen po? So don't be sidetracked when the pressure is on. May mga importanteng bagay at may mga bagay na hindi importante. Kaya piliin mo pa rin yung importante. Sino yun siya? And then, dadaling ka niya, gagabayan ka niya. He shall direct thy path. Andun yung success natin. So I need perspective to live from. Then God helped me to see the problems from the point of view. Kasi pananaw ng Diyos. Pag siyang inuna mo, then gagabayan ka niya para makita mo maganda. So I need a priority to live by, and then God helped me to put you first in every area of my life. Amen po. Number 3, I need a power to live by. I need a power to live on pala. I'm sorry. I need a power to live on. Now, where do you get that kind of strength? Saan tayo kukuha ng ganyang lakas? Okay. Now, merong dalawang sources ng pagmumula ng lakas natin. Look at verse 19 and 20. I will continue to rejoice, for I know that through your prayers and the help given by the Spirit of Jesus Christ, what has happened to me will turn out for my deliverance. For I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed. Ang ganda niya na. Kaya mapaliwanag natin dito. Pansinin yung dalawang bagay. Sabi niya, dalawa yung pinagmula ng kanyang lakas. Unang-una, your prayers. So, yung panalangin, sabi niya, yung panalangin niyo mga Philippians ang magbibigay sa akin ng lakas. Yung panalangin niyo mga Bethanites ang magbibigay sa amin ng lakas, sa akin ng lakas. Yung panalangin namin sa inyo ay magbibigay sa inyo ng lakas. So, ibig sabihin, alaki ng gagawa ng prayers. So, ang panalangin po kasi ng ibang tao ay isang source ng lakas. Kasi yung panalangin natin parang arpas yan. Kaya parang bomba yan. Laban sa kaaway. Halimbawa may nagpipray ibang tao so may atake ang kalaban sa iyo. Yung panalangin natin ang nagbibigay ng lakas sa atin. Naalala ko yung isang illustration ko noon sa Africa na mayroong isang missionaries na naglalakad siya sa Africa at mayroong mga Africans dito na cannibals na gusto siyang patayin. At alam mo naman, patayin, siguro mataba itong missionaries ito. Masarap ito. Masarap ihawin ito. May dumating na isang matandang Africans, nagsalita ng Swahili, yung salita na language na, yung mga cannibals nagtakbuhan. And then later on, itong Swahili ito, pinalis na siya. Later on, isang missions conference inatinan niya, sabi niya, alam mo Brad, sabi nung it is a woman, isang babaeng na nagkausap niya, alam mo Brad, isang araw, itong petsang ito, bigla kitang naalaala. Sabi ko, ano kaya nangyari sa aming missionary ito? Iniluhod kita, sabi niya. At naalala ng missionaries na, ang bira, ito yung araw na siya'y aatakihin ng mga cannibals para kainin.
At may nagsalita ng matanda yung Swahili na yon at yung mga tao na nag-alisan. Ganyan po ang panalangin. Ang lakas, ano? So, kailangan magpanalanginan tayo sa isa't isa, lalong-lalo na okay, hindi masama manood ng TV, hindi masama mag-Facebook ka palagi. Pero huwag mong kakaligtaan ang ipanalangin ang bawat isa sa atin. Kaya kapag kagabi bago matulog, sinasara ko talaga ang pinto ko. Sabi, sara kasi. Para manalangin. Pinapanalangin natin, hindi lang yung kapwa mananampalataya, panalangin natin yung pamilya natin, okay, mga tao nagagalit sa atin, panalangin natin sa frontline, panalangin natin yung ayaw sa atin, panalangin natin ang presidente, yung mga government officials, lahat ng bagay, panalangin natin sila. That's why we have a church. Okay? Tayo yun. Para magkakilanlan tayo sa isa't isa at magpanalanginan tayo sa isa't isa. Ng fellowship, nakikita mo yung problema ni ganito, problema ng ganito, nalalaman mo, yun ang panahon ni pag-pray natin. May problema ang pamilya, so pag-pray natin, kaysa magsiraan tayo, kaysa magpulaan tayo. Pangalawa, ang tulong po, the help of God's Spirit. Siyempre, Holy Spirit yan. The help of God's Spirit. So, dalawang bagay niya, pinagmumula ng lakas niya. The help given me by the Spirit of the Lord Jesus Christ, sabi niyo po. Pag mayroon tayong panalangin sa iba, at nasa atin ang Espiritu ng Diyos, tumutulong sa atin na makalabas, okay? Maging matatag sa problema yan, ito yung nagpapatatag, empowering you. Then you can have hope. Nagkakaroon ko dito ng pag-asa. Ninyo, sabi niya rito, I eagerly expect and hope. You have to have hope to cope in life. Para makaya mong harapin yung buhay niyo, kailangan meron kang pag-asa. Ang isang tao wala ng pag-asa, kahit ano, anin mo panda mo kung wala na siyang pag-asa eh. Kaya nga napakaganda ng panalangin at napakaganda ng banal na Espiritu. Magpapasakop ka sa Holy Spirit, ito ang magbibigay ng pag-asa sa iyo, lalo na po sa matinding crisis. Okay. Mayroon ka ng hope. Dahil sa panalangin ng iba at sa kapangyarihan ng Espiritu at sa buhay mo. At yan napakalawa yung pag-asang yan. So, God's answer to the personal, God's answer to a personal energy crisis is the next verse. Nakaliwa, mayroon kang energy crisis. Look at Philippians 4:13. Ayun. Ito, favorite verse ko to. Pag medyo nangihina ako, siyempre, hindi naman tayo perfecto, no? May time na medyo down din ako. Sabi ko, I can do all things through Christ which strengthens me. Yun yung i-claim yan, mga kapatid. Magagawa mo ang lahat ng bagay dahil ang banal na Espiritu na nasa iyo, na may control sa iyo, ang magpapalakas sa iyo. Kasama ba yan yung financial difficulties? Ang wala kang pera, kasama ba dyan? Yes. Sa crisis na to, hindi naman ako nangihingi. May nagsasabi nga, mga anak ko sabihin nila, Dad, padadalan kita. Dad, anong account number mo? Isang pamangkin ko tumawa, Uncle, kumusta ka dyan? May pera ka pa ba? Sabi ko, meron naman. Kaya may mga miyembro ko dyan, papunta dito, mag-aabot. Nagdala ng bigas, nagdala ng pagkain, nagdala ng ulam. Ano pa? Ano problema mo? Okay, God knows your problem and God will supply all our needs according to His riches and glory. God is going to use instrument at yung taong gagamitin niya is going to be blessed also. Dahil sabi niya, I will bless them that bless you and curse them that curse you. So kasama yung financial problems natin, difficulties natin. That includes relational difficulties? Yes. Pag meron kang hindi magandang karelasyon sa kapaibigan, kapatid, aayusin niya yan. Okay? Unti-unti niyang iaayos. So, bahagi ng ating buhay, okay? Sabi niya, I have the power to face all conditions by the power that Christ offers me. Yan yung power eh. So lahat kaya mong harapin niya. Sabi niya, I can do some things, no? I can do all things through Christ which strengthened me. Kapatid, ang laki ng pabor natin sa Diyos.
Hindi lang tayo, tingnan mo, nung tayo hindi pa Kristiyano, kaaway tayo ng Diyos. Sabi niya, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero lalo niyang inaigting yung pagmamahal niya sa atin. Okay? At hinugo niya yung kanyang anak para mamatay para sa atin. Nabuhos ang kanyang dugo sa cross of Calvary para bayaran yung ating kasalanan. At pag nakita mo ito, kapatid, dapat ma-realize mo na ako yung makasalanan. Salamat sa Panginoon Kristo na siyang nagdusa, namatay para sa akin. Salamat sa kanyang dugo na naging kabayaran ng aking kapatawaran. Kasalanan at pinatawad ako dahil sa aking dugo ng Panginoon Kristo. At dahil naunawaan mo, okay, naunawaan mo ang ginawa ng Panginoon Kristo, di ba sabi ng Bible, faith cometh by hearing and understanding the Word of God. Dahil narinig mo, naintindihan mo, nagkaroon ka na ng pananampalataya. At dahil pananampalataya ka, pwede ka nang lumapit sa Panginoon sa Kristo. At sabihin mo, Panginoon sa Kristo, ngayon ko na naunawaan na makasalanan ako. At naintindihan ko rin po na salip na ako magdusa, ikaw ay nagdusa na matay para sa akin. Salamat sa iyong dugo na nabuhos sa cross of Calvary. Dahil sabi mo sa iyong salita, without shedding of blood, there's no forgiveness of sin. At naniniwala po ako dyan. Kaya patawarin mo ko sa aking kasalanan. At tinatanggap kita bilang tagapagligtas. Naintindihan po ng Diyos yan. Kasi by faith mo ginawa. Naintindihan mo. Kasi ang lingwahe ng langit ay faith. Kaya sabi po, by grace are we saved through faith. Faith is the language of heaven. Kaya sabi, without faith, sabi ng Lord, kita maintindihan. Without faith, okay, you cannot please God. It's the only way to approach God is by faith. Okay, anong lesson na matututuhan natin ngayon? With God's power, nothing can destroy me. Nothing can devastate me. So, I didn't say it doesn't bother me, but it doesn't harm me. Okay, with God's power, nothing can harm me. Okay, walang makakagawa sa akin ng masama. I am very bothered, okay, and disturbed by many things in life, but I cast myself onto the power of God and say, God, you handle this because you can. And nothing can harm me with God's power in my life. So, diba ang ganda? Yun ang lesson na tutuhan natin. Sa yung kapangyarihan ng Panginoon, wala lang magiging sagabal, walang magbibigay sa ng harm. Siya ang mag-iingat sa iyo, siya ang magbibigay ng lakas sa iyo, siya ang mag-iingat sa iyo, and nothing can harm you with God's power in your life. So, I need a perspective. This means you need an understanding to live for. You need a priority to live by. Kailangan si Christ ang number one. You need the power to live on, the prayer and power of God, the Holy Spirit. Number 4, the purpose to live for. Meron palang purpose. Pag sinabing purpose is your reason to live for. So matanda na si Paul. At nasa loob ng kulungan. At nag-aantay lang po siya ng kanyang death. So, inalis sa kanyang lahat, bawat bahagi ng kanyang buhay, inalis yung mga bagay na nasa kanya. Inalis sa kanya yung mga kaibigan niya, inalis sa kanya ang ministry, yung pagtuturo ng salita ng Diyos, pag-travel, inalis sa kanya ang kanyang kalayaan, yung freedom niya, inalis sa kanya yan, kasi nakaposas yung kanya palagi, wala siyang privacy. Okay? Wala ang kanyang privacy. For 2 years, okay, 2 taon na may nakakadena sa kanyang kamay for 22 hours. Nawala sa kanya ang lahat ng bagay. I had lost everything, sabi ni Paul. But there is one thing they could not take away from Paul. They couldn't take away his purpose for living. Okay? Yun ang dinaalis sa kanya. Sige, kunin niyo lang lahat. Pero isang bagay na hindi niyo mawawala sa akin, yung reason ko bakit ako buhay. Bakit ako nabubuhay. Sabi niya, this is a reality. He says, for me to live is Christ and to die is gain. That is purpose. For me to live is Christ. Ang buhay ko ay na kay Kristo. At ang kamatayan sa akin ay isang pakinaban.
So habang nandito ako, sabi niya dito, as long as I live, habang ako ay nabubuhay, my purpose sa buhay ko is to live for Christ. Ang buhay niya ay para kay Kristo. Because when I die, it's gain. I'm going to heaven. Wala na ako dito sa mundong ito. Wala nang kadena, wala nang posas, wala nang problema, wala nang hassle. Okay. So habang nandito ako, sabi niya, ang buhay ko ay para sa Panginoon Kristo. Magpapagamit ako sa Panginoon Kristo. Mabubuhay ko para sa Panginoon Kristo. Gagawa ako para sa Panginoon Kristo. Kaya sabi niya, hindi ako sa number 1 kanina, yung power. Hindi ako aalis sa power ng Holy Spirit para magawa ko yung mga bagay na ipapagawa ng Diyos sa buhay ko. Pero ngayon, sabi niya, hindi na kaya alisin yung purpose ko sa buhay ko. For me to live is Christ, but to die is gain. So the church would gain a lot. Paul says, my purpose is clear. Sabi niya, maliwanag sa akin ang purpose ng Panginoon, layunin ng Diyos para sa akin. Paul was able to have joy no matter what, because he had a more long-term goal sa kanyang buhay. Look at verse 13 and 14. Ganda nito ang bakit. Brethren, sabi niya, I count not myself to have apprehended. Sabi, hindi ko pa tinuturing na sinasabi ko, ko'y malago na naabot ko na. But this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. So, may mga bagay-bagay dapat kalimutan na. Dapat itong Pyrus time na ito, yung mga page yung mga puro mahinanakit natin, puro sama ng loob na yan, yung mga kabigatan na sa buhay, but dapat turn that to the next page and start new life again. Eh, sabi ni Paul, forgetting those things which are behind. Okay? Kalimutan na natin yon at tingnan natin yung darating. Things that are before. Hindi pa nangyayari. Harapin natin yung mga bagay na hindi pa nangyayari para sa ikalalago natin, para sa gawain ng Panginoon. Look at verse 14. Anong ginagawa niya? I press toward the mark. Matindi. But I am going to press to the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Kapatid, kalimutan na natin yung sarili natin. Kalimutan na natin yung mga inanakit natin. Kalimutan na natin yung mga nakaraan natin. It's time to move forward. Just like the crossing of the Red Sea, andyan yung hadlang, andyan yung sama ng loob mo, andyan yung galit mo, andyan yung niloko ako, nandito yung anuman bagay yan. Pero sabi ng Lord, move forward. Press toward the mark of the high calling. Mas marami ka pa kung dapat ipagawa ko sa iyo. Okay, forgetting those things, sabi ni Paul nga rito, the best use of your life is to invest in something that is going to outlast it. Ulitin ko, ano? The best use of your life, okay, is to invest it in something that is going to outlast it. You are not ready to live until you are not ready to die. Si Paul, sabi niya, akala ko magbigay ang buhay ko para sa Panginoon. Mag-invest ka na hindi pwedeng yung investment mo hindi nawawala. Huwag kang mag-invest sa sarili mo, mag-invest ka sa Panginoon. Okay? Sabi ni Paul, I am ready to live because I am ready to die. Okay? I am ready to live because I am ready to die. Count it. Count on it, mga kapatid. You are not ready to live until you have thought about that what's going to happen after you die. That's why Paul says, hey, mga kapatid, it's cool. I can be in prison. Oo nga, nakakulong ako. But for me to live is Christ. Habang nakakulong ako, nakay Kristo pa rin ako. Habang nakakulong ako, naglilingkod pa rin siya, nag-share pa rin siya ng gospel. Nagpapakita pa rin siya ng kanyang testimony. At yung mga tao nasa labas, ng mga mananampalataya, lalong na tumatag, lumakas ang loob nila. So I'll just keep sharing the four laws which these guards. But to die is gain. So Paul has two great concerns. One, follow Christ. Number two, help others. And that's his life. Yan ang purpose niya sa kanyang buhay. Sundin ang sumunod sa Panginoon sa Kristo at tulungan ng iba.
unang-una, tulungan sila makakilala kay Kristo. At siyempre, pagtulong ko sa iba, tulungan mo yung mga mananampalataya na lumago sa kanilang pananampalataya. So, anong lesson natin makukuha dito? The secret of joy. Yung pa lang isang lesson dito. Put the Lord Jesus first, others second, and you yourself the third. So, huling-huli na yung sarili natin. Kaya nga pala kasi Paul, hindi niya naiintindihan yung sarili niya. Unang-una si Kristo. Para sa kapanan ng ibang tao at yung kanyang sarili sa huli. Madalas tayo, inuuna natin yung sarili natin. At baliktad. At hindi po tama yun, mga kapatid. So, I hope these lessons na narinig natin encourage us this afternoon. Na inihanda tayo sa mas matitindi pang problema sa buhay natin, hindi pa nga tayo nakukulong eh. Okay? Dumating yun sa sunod natin sa Panginoon sa the persecution, remember this lesson. And but, sabi ng title natin, learn to be joyful no matter what. Okay, bibigay. Okay? What advice can I give you this afternoon is to go back to this lesson. Meditate that lesson. Learn para pag dumating na yung problema sa buhay natin ulit, you know what to do. Hindi mo papayagan na yung joy na yan ay mawala sa iyo. Nasa gitna ng problema, may natutuhan ka. At pagkatapos ng problema, may higit kang natutuhan. Mas lalo ka naging pasaya. Kasi naranasan mga totoo nga ang salita ng Diyos. Nasa huli sasabihin nila sa iyo, anong meron ka na wala ako? Maaaring nagsabi niya na hindi Kristiyano, sabihin mo, wala kang Kristo sa iyong buhay, kailangan mo siyang makilala. Para magkaroon ka ng Holy Spirit na siyang magiging source ng katatagan mo sa iyong buhay. So mga kapatid, maraming salamat sa inyong matyagang pakikinig. Nakita-kita ulit tayo sa Miyerkules. Anong oras? January? 7 p.m. 7 p.m. Wednesday service tayo. At be safe. Be strong. Stay in fellowship with God. Kahit anong mangyari, that's the only place where God can protect us. Stay healthy. Okay? Stay healthy, stay strong, exercise, eat the right kind of food, think right, pray right, and live right. Yan ang lesson natin last Wednesday. So, I miss you. Talagang miss ko. Dami ka nag-text kanina ng mga miyembro natin. Then, I miss you. Well, I miss you too. Ang ngayon, lalo kayo na-miss ngayon. So, just continue to learn. Ito maganda kasi ito. Tapos ako sa Christ na. Learn to be joyful. Saan nagagaling ang joy? Fruit of the Spirit. Huwag mawawala sa kalooban ng Diyos. Huwag mawawala sa fellowship ng Holy Spirit na kahit anong maramdaman, hindi, mas mahalaga ito kaysa sa nararamdaman ko. Mas mahalaga ang fellowship ko sa Panginoon to be filled with the Holy Spirit. And then yung love, joy, peace, long-suffering, meekness. Okay? Tayo manalangin. Aming amang banal na nasa langit, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa aral na natutuhan namin ngayon. God the Holy Spirit, thank you for teaching me this lesson. Nawa po'y may paliwanag mo sa kanila, maging clear ang lesson na ito sa mga nakarinig. Tulungan mo sila na ma-inlove sa iyo. Ma-inlove sa iyong salita. Upang pag sila sumunod, ito'y pagsunod dahil mahal ka nila. Bigyan mo sila ng katawagan, patuloy na pagmamahal sa iyong salita. Tulungan mo sila maging prayerful hanggang sa sila na mismo ang makaranas na grabe ang Panginoon. Binali niya ako. So sana po mangyari sa inyo na kayo lumago, tumatag sa pananampalataya, patuloy na gamitin. Dalangin po yung mga tao talaga nagmamalasakit, naggumagastos ng pera, nagbibigay ng oras para makatulong po sa mga frontliners namin. Mga nagbibigay ng pagkain, at kung wala mang may bigay, yung nananalangin, malaki na po yun. At yung kayo naka-lockdown sa bahay, malaki may tutulong yan para wala na pong inaasikaso yung mga doctors natin. Kaya dumadami, hihirapan sila dahil sa marami pa rin pasaway sa mga kababayan namin. Tulungan po sila na makiisa ngayon. At kung matuloy yung another 14 days na lockdown, ito lang tanging paraan kasi para patayin yung virus na yan. Wala nang hawa-hawa.
At gaya ng ibang bansa, ginana rin tayo, pinuri ang ating presidente sa ginawa niyang lockdown kasi di ba kasi nag-lockdown tapos bumibigay ito, nakikita ng lumanak, nag-lockdown, ngayon total lockdown na rin po sila. Kaya tulungan po kami huwag umangal na kami mismo mga mananampalataya ay sumunod po sa pamahalaan. Panalangin na aming mga namamahala sa amin, sa halip na magreklamo, yung pangakong 2 billion na 5,000 sa 8,000 na suporta ng gobyerno, huwag sana kaming mainip, kundi hintayin namin sa darating yon na ito'y mahulog sa mga tamang kamay at maging honest yung magbibigay dito. Salamat po sa mga biyaya. In spite ng crisis, andyan ang mga protection mo. Nandyan ang biyaya mong dumarating. Pagpalain niyo po yung mga pamilya namin, ingatan niyo sila, mga mahal namin sa buhay. Protektahan mo kami sa virus na ito. Sapagkat hindi namin nakikita ito, protektahan mo kami, ilayo mo kami sa mga tao may mga virus. Maring may dala, hindi man sila sa mga kere, ilayo mo kami doon. At patuloy ang enjoy namin, ang buhay namin bilang isang mananampalataya in the middle of the crisis, dahil kasama ka namin. Pagpalain niyo po ang mensahe namin, pagpalain niyo ang bawat isa, at pagpalain niyo ang bansa namin. Dalangin namin ang banamahal naming Pangulo na protektahan mo siya palagi. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming dalangin. Amen. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat, walang interruption. Maganda ang ating linya ng ating wave. Salamat, Panginoon. Salamat, God the Father, for answered prayer. God the Holy Spirit, thank you so much for being our teacher today. Amen. Bye-bye po. Magandang hapon sa inyong lahat.